Ang masasabi ko lang po yan, hindi na natin kailangan ipasa yung RH Bill kasi sa Magna Carta for Women, nandun na po sa Section 17 na sinasabi po nila na all women should be given the access to education on all kinds of family planning methods. So nandun na po yan so you don't have to legislate it. Pangalawa po, para sa akin kasi, itong issue ng kahirapan, education alone and studies can prove it. Walter McMahon and Lance Pritchett already studied this matter thoroughly. And they said that education is the ultimate solution to address poverty. Pero sa mga sinaside po ni Congresswoman Garin kanina, parang nakita ko na family planning alone cannot solve poverty. Kailangan niyan lagyan ng maraming palabok sa gilid katulad ng education, sa pagpaplano ng pamilya. Marami siyang sinike na mga poverty reduction measures para lang po masolve yung kahirapan. Family planning alone cannot solve kahirapan. Pero para sa akin po, studies have proven that education is the ultimate solution to address poverty. Thank you very much, Congresswoman Magsaysay. Sa puntong ito, narito po sa studio audience si Congressman Manny Pacquiao. Magbibigay po siya ng kanyang pahayag kaugnay ng ating pinag-uusapan dito. Magbabalik po tayo kay Pia. Pia? Salamat, Mel. At gaya nga ng ilang beses na paulit-ulit na sinasabi ni Congressman Pacquiao, siya po ay tutol sa RH Bill. Congressman Pacquiao, ano ba ang iyong pahayag tungkol dito sa kontrobersyal na panukalang batas? Para sa akin is totally against ako dyan sa RH Bill dahil unang-una, hindi naman tayo sumusunod, nagdadasal sa Panginoon at we believe God, di ba? Sana piliin natin yung labag sa kautusan ng Panginoon, yung mag-control tayo ng panganak o pamilya natin, kontrolin natin. Hindi maganda yan dahil nasa Biblia is go to the world and multiply. Hindi sinabing 2 anak lang o ano pa man, 1 o 2, 3. Walang sinabi doon kung ilan. Siguro sa tingin ko ang problema, ang solusyon para sa kahirapan is yung corruption, supuin. At kailangan siguro bago yan matupad is magkaisa tayong lahat, magkaisa tayo para sugpuin yung corruption and then matulungan natin yung mga kababayan natin na naghihirap. At ito pa, labag sa kautusan ng Panginoon, yung RH Bill. At sa ngayon pa lang, wala pa yung RH Bill, gumagamit na yung ibang tao, gumagamit na ng kondom o pills, kung ano pa man. Why we need to pass the RH Bill hindi na natin kailangan ipasa yung RH Bill. Ang dapat siguro natin gawin is i-educate yung mga tao, bawat pamilya. Tuturuan natin kung paano sila magkaroon ng magandang family planning na hindi naman labag sa kautusan ng Panginoon. Sana wag nating kalimutan na ang Panginoon, kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayong tao, hindi tayo nalikha bilang tao at hindi nalikha ang buong mundo. Sana piliin natin ang kautusan ng Panginoon kaysa kautusan ng tao. Unahin natin ang Panginoon. Thank you very much. Maraming salamat, Congressman Manny Pacquiao. Mel? Maraming salamat, Congressman Pacquiao at saka Pia. Samantala, para naman magbigay ng kanyang pahayag pabor sa RH Bill, si Gina Conde, ang president ng Apelo Women's Health Association. Miss Conde, kasama si RJ. RJ? Ito naman, Mel, papasok sa boxing ring si Miss Gina Conde, isang leader ng Urban Poor Coalition po. May 4 na anak po. Ano po yung masasabi ninyo tungkol sa ating RH Bill? Nakakalungkot pong isipin na yung iniidolo ng sambayan ng Pilipino sa larangan ng boxing. At mambabatas natin ngayon na inaasahan po namin na siya ang magbibigay sa amin o maglalapit ng batas para na lahat ng serbisyo ng gobyerno na para sa aming kalusugan ay makamit namin. Pero ito po pala ang magiging dahilan o kasama sa dahilan sa pagtutol o sa patuloy na panganib ng kababaihan sa pagbubuntis at panganganak. Sabi niya kanina, kung titignan po natin, sabi niya, meron ng family planning method. Pero doon po sa lugar namin sa Apelo, kung pupunta po kayo, Congressman, kung pupunta po kayo doon, marami po doon na ang gusto mag-family planning, pero wala pong pambili. Katunayan, meron po doon na ang anak niya 5. No, 5 po. Ayaw na sana niyang mag-anak, pero nagbuntis po siya ngayon uli. Kasi ang ibibili niya ng family planning ay ibibili na lamang po niya ng bigas para may makain ng kanyang mga anak. No, kung titignan po natin, marami po sa aming lugar, mga bata pa, 14 anyos,
buntis na, may anak pa. Yan po ba kung titignan nyo, kung talaga pong hindi may papasa ang reproductive health bill, marami pa pong kabataang bata ang magbubuntis at patuloy na manganganib sa pagbubuntis at panganganak. Kami po ang nagbubuntis, kami ang patuloy na nag-aalaga sa aming mga anak, kami po ang mahihirap ang pinagkakaitan ng serbisyo. Ito lang po ang sana ang magbibigay sa amin ng karapatang maabot, ang makatao at abot kayang serbisyo para sa aming mahihirap. Maraming salamat, Ms. Gina Conde ng Urban Poor Coalition. Medyo matandang po yung argumento niyan. Back to you, Mel. Salamat. Matapos na mapag-usapan ang issue tungkol sa kakayahan ng RH Bill na makatulong sa pagsugpo ng kahirapan, atin ding busisiin ang sinasabing moralidad daw ng panukalang batas na ito. Ang mga susunod na magdedebate para sa issue na RH Bill at ang moralidad. Tawagin na natin sina Bishop Efraim Tendero at Bishop Teodoro Bacani. Matutunghayan natin ang kanilang pagtatapat sa pagbabalik ng RH Bill, the Grand Debate. Sa totoo lang, tinatanggap mo ba ako at ang mga taong katulad ko? O kailangan ba akong umalis ng katolikong simbahan at maghanap ng bagong relihiyon? Oh, ikaw tinatanggap po, hindi ka naman namin pinaalis eh. Ang issue ng moralidad at RH Bill ang pangalawang issue na ating tatalakayin at dalawang miyembro ng simbahan na magtatapat narito, sina Bishop Teodoro Bacani at Bishop Efraim Tendero. Para pag-usapan RH Bill at ang moralidad, ang pagsusulong sa modern family planning methods. Mabuti ito para sa mga sumusuporta, para mas maayos daw na napaplano ang pamilya. Pero para sa iba, isa itong malaking kasalanan. Dahil maituturing umanong aborsyon ang paggamit ng mga ito. Dahil pinipigilan umano nito ang pagbuo ng buhay. Saan nga ba nagsisimula ang buhay? Sumusunod nga ba sa pamantayan ng moralidad, kultura at wastong daan ang RH Bill? At tulad po kanina, ibubunot po muli ako ng isang sobre para matukoy kung sino ang unang magpapahayag ng kanyang mga argumento. Tatalikod ako, pipikit pa. Ang kulay ay pula muli. Kaya, ibig sabihin, ang mauunang magbigay ng kanyang pahayag ay walang iba kung hindi si Bishop Bacani. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po'y natutuwa na tatalakay natin ang issue ng moralidad sapagkat ang nakalulungkot dito sa bill na ito ay hindi binibigyang pansin ang moralidad. Tingnan po ninyo, ang provision ng mga family planning needs ay ganito: medically safe, legal, accessible, affordable, and effective reproductive healthcare services and supplies. Wala yung ethical. Nothing. This is the way that the bill regards ethics. Ikalawa po, ba't naman ayaw natin ito? Maliwanag po, bibigyan ko kayo ng cake. Maganda, masarap, mamahalin, malasa, at mabitamina. Ngunit, sasabihin ko sa inyo, gusto ba ninyo? Baka sabihin nyo, gusto ninyo. Dadagdag ko, hinaluan ko ng lason yan sa gitna. Gusto pa ba ninyo? Hindi na, hindi ba? Ganun din po ang reproductive health bill. Maraming good points. But there is a fatal flaw. At yan po ang sinasabi dito tungkol sa mga modern birth control devices. Ito pong modern birth control devices na ito ay hindi lamang po contraceptives. These are abortifacients. At alam nyo kung bakit abortifacients? Inilalaglag ang nabuo na sa pagtatalik ng mag-asawa. Hindi na po contraception yon. Yon ay abortion. Kaya tumututol ang simbahan. Ba't po namin alam yan? Sapagkat, sabi po, hindi lang Maraming po salamat sa inyo, Bishop Teodoro Bacani.
po si Bishop Efrain Tendero ng Philippine Council of Evangelical Churches. Bishop. Ang RH Bill ay moral dahil ito'y ayon sa utos ng Diyos na pangalagaan ang sanlibutan at ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga magulang. Ayon sa Biblia, kaakibat sa utos na magparami ay kalingain ang lahat ng nilalang. Pangalawa, ito ay moral dahil sa tahasang nagbabawal ng abortion. Sa nagsasabing ang contraceptives ay pampalaglag, hayaan natin ang DFAD na magpasya at magbawal tungkol dito. Ito ay usapin ng siyensya at hindi religious propaganda. Naniniwala kami na ang buhay ay nag-uumpisa sa fertilization. Layunin ng RH Bill na bigyang proteksyon ang buhay ng ina at ng bata sa kanyang sinapupunan. Ito ay moral sapagat hindi tama na ang mga magulang ay magkaroon ng maraming anak na hindi nila masusuportahan. Kailangan nilang bigyan sila ng pagkain, bahay, damit, pag-aaral, pag-ibig at kalinga. Irresponsable ang mag-asawang magkaroon ng maraming anak na hahayaang mamuhay sa kasalatan at kahirapan. Sinabi ng Diyos kay Eva at Adan, magpakarami kayo. Ngunit ito'y iniutos ng Diyos nung sila'y 2 pa lamang. Ngayong taong 2011, ang populasyon ng sanlibutan ay abot ng 7 bilyon. Ang RH Bill ay moral sapagat ito'y ayon sa Biblia. Nagbabawal ng abortion, nangangalaga sa buhay at ina ng sanggol at isang konkretong tugon sa kahirapan. Ito'y ayon din sa kalooban ng Maraming salamat po sa inyo, Bishop Tendero. Maraming salamat po sa inyo. At nasa inyo po ang unang pagkakataon para in-interpolate naman si Bishop Bacani. Bishop, na aking kaibigan, marami ho akong kakilala ring Bishop na nagtatanong na maaring ang dahilan kung bakit ang simbahang Katoliko ay really against the RH Bill ay sapagkat sa katuruan ng papal encyclical Humanae Vitae ay sinasabing ang purpose of sex is procreation. Kaya naalis yung masyadong ang emphasis ng unitive. Kaya nang tanong ng ibang bishop din ng Katoliko, katulad ni Hans Kung at iba, ay posible na ba na maaring kaya ito oppose ang simbahan dito ay para protektahan ng issue ng infallibility of the Pope. Maari bang dahil dito ay ating tinatanggihan ito? Hindi ho ba't ang simbahan ay para maglingkod sa bayan at hindi ang bayan ang hindi ang simbahan ang lingkuran ng ating simbahan? Una po, gusto kong tuwirin ang katuruan ng Humanae Vitae. Ang Humanae Vitae sinasabi, there are 2 essential aspects of the conjugal act. Hindi po sinasabing ito ay para lamang sa pagkakaroon ng anak, kundi ito din po ay para sa paglalapit ng dalawang nagtatalik. So, doon po, mali na ang information ninyo. Ikalawa po, hindi naman namin sinasabing infallible ito, ngunit this is official guidance from the church. And there is very good reason for this official guidance. Because kapag ka po, sasabihin natin, aalisin mo yung procreative function, di pwede na pala ang bakla makipagkuhan sa bakla. Edi, kung aalisin mo yun. Edi, kaya po hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawang yun. Maraming pong salamat sa inyo, Bishop Bacani. Pero kayo po ang magpapatuloy, Bishop, sapagkat naalito na po pagkakataon para naman tanungin ninyo. Ako si Bishop naman po. Tendero. Kayo naman po. Kasi po, sabi ni Bishop Tendero, maniwala tayo sa siyensya. Pwede po ba? Ito po ang sinasabi sa atin ng Department of Health ng United States of America. Sabi sa atin, all the measures which impair the viability of the zygote at any time between the instant of fertilization and the completion of labor constitute in the strict sense procedures for inducing abortion. Sa makatuwid, abortifacient. Ikalawa po, ang atin pong Philippine Medical Association with 70,000 members said that life begins at fertilization, not at implantation. And it is admitted, it's in medical literature, itinatanggal po, pinipigilan na ma-implant ng sinasabing contraceptives, itong nabuo na sa sinapupunan ng ina. Ikatlo, ang ating pong Philippine Obstetrical and Gynecological Society, yun din po ang sabi, siyensya po yan, hindi po relihiyon. Kaya po, dapat panghawakan, panindigan din ninyo. Maraming salamat po sa inyo, Bishop Bacani.
Nako, lalo nang sumasarap ang Maraming salamat, talakayan. Bishop Makani, sapagkat tulad na sinabi natin kanina, ito'y usaping siyensya at hindi pangrelihiyon. Kung kaya, pagdating sa authority, hindi po ako, kundi mga doktor at iba pa. Nais ko lang pong sabihin na ang tawag dito ay contraceptive. Ibig sabihin, pinipigilan ang conception. Pinagdabawal ang pagmimit ng egg cell and sperm cell. Tayo ay magkasama sa paniniwala that life begins at fertilization. At ang RH Bill, Salamat po. magkasama po tayo inamin. dyan. Inamin. Pero, hindi ibig sabihin na pag may contraception, ito ay abortive dahil wala pang nagtutan pong egg cell and sperm cell before the contraception. Thank you very, very much. Magpapatuloy po ang mga pro sapagkat ito na ang ating portion of interrogation. Ang mauuna po ay si Mr. Selvan para magtanong kay Bishop Makani. Mr. Selvan. Magandang gabi, Bishop. Magandang gabi. Simple lang ang question ko. Katoliko ako at 100% akong naniniwala sa RH Bill at kailangan ito ng bayan. Sa totoo lang, tinatanggap mo ba ako at ang mga taong katulad ko? O kailangan ba akong umalis ng katolikong simbahan at maghanap ng bagong relihiyon? Ikaw tinatanggap po, hindi ka naman namin pinaalis eh. Pero kinakasuhan ako. Hindi na. Kita mo, ikaw, nagpunta ka sa Manila Cathedral. Linapastangan mo na kami doon. Humingi ka ng tawad kay Cardinal Rosales. Sabi niya sa akin, nangingi ka ng tawad. Kanya hindi ka na pinadedemanda ni Cardinal Rosales. Nadidemanda pa ako, sir. Nasa trial hindi na na ako. si Cardinal Rosales. Sinabi niya sa Sir, akin. nasa trial na ako. Oo. Baka mas 6 years pa ako sa kulungan. Kaya po, Kaya, hindi kay Cardinal Rosales. Oo. Kaya, ikaw hindi ko pinaalis. Wala nagpaalis sa'yo. No? Pero Basta yung ikaw gagalang lang. Hindi ka paalisin. Okay. Mukhang nasagot naman ang tanong na ni Mr. Selvan. Ano po? Bigyan naman natin si Congresswoman Ontiveros ng kanyang katanungan. Magandang gabi po sa inyo, Bishop Bacani. Well, malinaw po sa akin na kahit hindi pinaalis si Carlos ay tinutuloy pa rin ang kaso kahit humingi na ng paumanhin, nag-confession at nagkapagkamay. Anyway po, Bishop, nung panahon po ni GMA, katakot-takot na mga kurakot at pang-aabuso sa karapatang pantao ang nangyari. Pero ni minsan, hindi po kayo nanawagan ng civil disobedience o kaya ng excommunication. Bakit po ngayon na nakikinig ang pamahalaan sa karamihan ng mga mamamayan, kasama ang karamihan ng mga Katoliko na ipasa ang RH Bill, katakot-takot naman ang pagtutol ng ating church hierarchy? Ano po ba sa inyo ang moralidad talaga? Okay lang yung korupsyon at pang-aabuso, pero yung Pangulong nakikinig ay sinusuway at saka itinataboy? Una po, misinformation na naman. Nilinaw yan mismo kay Pinoy. Sinabi kay Pinoy mismo, hindi po kayo, wala pong usaping excommunication dito. Nilinaw yan mismo sa kanya. Kanya, masama ang loob ng mga obispo na uulitin pa ito sapagkat hindi sinabi ng mga obispo yan sa kanila. Okay. That is from the newspapers. It's not from us. Ikalawa po, yung sa korupsyon. Siguro naman, alam nyo kung paano ako naman nagsalita ng gusto laban sa korupsyon. Yung mga obispo po, ilang beses nagsalita laban sa korupsyon, laban kay GMA. Hindi nga lang po umabot sa sinabing patalsikin si GMA. Doon hindi nagkasundo-sundo. Pero, ang dami po ng mga obispo, majority, gusto na nga po sana na kung maaari lang patatalsikin. Pero, hindi po kami nagkasundo-sundo. Yun po ang maliwanag. So, Maraming salamat sa inyo, Bishop Bacani.